Basahin po natin, Mia. Verse 1 po. Ang sabi dito, have mercy on me, O God, according to your unfailing love and according to your great compassion, blot out my transgressions. By the way po, before we continue, itong song na ito, or di kaya prayer, ay sinabi ni David noong siya po ay nagkasala kay Lord sa pamamagitan po ng adultery with Bathsheba. Okay? And you know po the story, at maliban po doon na nagkasala siya kay Bathsheba, pinatay niya po ang asawa ni Bathsheba. Okay? In-assassinate. Okay? Nagkaroon po ng assassination na ilagay sa fiercest battle si Uriah the Hittite, at to make the story short, namatay po siya. At ang pinaka-mastermind ng lahat ay walang iba kundi si David. And dahil namatay na po si Uriah, and ang nangyari po niyan, kinuha po ni David na asawa si Bathsheba. Okay? So, ito po yung cry niya. After ito, na kumprontahin siya ni Prophet Nathan. So, nung kinumpronta siya ni Prophet Nathan, hindi po siya nag-against. In-accept niya po yung kanyang pagkakasala, na-realize niya yung kanyang pagkakamali, and then he began to seek the Lord. At isa sa pinaka-remarkable niyang prayer sa Bible, sa Book of Psalms, ay ito po yun. Okay, basahin muna natin yung verse 1 para po kasi nakuha niyo na po yung background. Ang sabi niya, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. By the way, prayer ito ng ng nagsisising tao. Okay? Are you with me, church? Prayer ito ng isang nagsisising tao. And sabi po dyan, verse 2, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. And verse 3, ang sabi po ng verse 3, for I know my transgressions and my sin is always before me. Ibig sabihin po niyan, ina-acknowledge niya po ang kanyang pagkakasala. Okay? And verse 4, ang sabi ko ng verse 4, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. Okay? And sabi niya, so you are right in your verdict and justified when you judge. Sino po sa inyo dito na pag nagkasala sa Lord, nag-aalibay ka pa, nagdidepende ka pa. Pero sabi niyo, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. Kinikilala niya yung kanyang pagkakasala para daw po lumabas na si Lord talagang tama at siya ang mali. So you are right in your verdict, tama ang iyong hatol sa akin, and justified when you judge. Wow! So every time po na inaamin natin ang ating pong pagkakasala sa harapan ni Lord, sinasabi natin na si Lord ay tama, tayo ay mali. That's it. Amen? Is that wonderful, church? And then sabi ng verse 5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. And verse 6, ang sabi dito, yet you desired faithfulness. Sa ibang translation po ay, you desired truth. Okay? Truth. Sabi niya, you desired faithfulness or di kaya truth in the womb. You taught me wisdom in the secret place. Wow. Sino po sa inyo dito na ang pinakamatindi niyong lesson ay galing sa pagkatumba? Amen. Ay, wala yatang tao dito. Amen? Team, pakicheck niyo yung aircon na. Bakit parang wala akong nararamdamang lamig dito? Okay naman? Dito lang, parang maliwalas ito banda. Okay? So sabi dito, you taught me wisdom in the secret place. Okay? So, ang pinaka mga greatest lesson po natin sa buhay, actually, ay galing sa mga pagkakasala natin. Sa totoo lang po. Now, gusto ko magbigay ng warning, mga kapatid. Kung merong tinuturo si Lord sa pagkabagsak mo, kinakailangan mo pong huwag kakalimutan yung tinuturo niya. You need to learn that. Or else, you will learn it again the hard way. Because some of the greatest lesson in our lives is we learn the hard way. Tama po ba? Amen? Amen?
natin verse 7. Cleanse me with hyssop. Hyssop po, ginagamit po nila yung pampahid po ng gamit po yung blood at ano po yan, cleansing po na instrument for cleansing. Sabi niya, cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Kasi nawala talaga yan eh. Yung joy and gladness, nung nagkasala si David kay Bathsheba, at pinatay niya po si Uriah the Hittite, nawala po yung joy and gladness. Can you testify to me, mga kapatid? Is it true? Nung may mga panahon na tayo nagkasala, nawala talaga yung joy. Pansinin niyo po yung mukha po na nagkasala. Pansinin niyo po yung nahulog sa kasalanan. Wala ko pong makikitang glow ng joy sa kanila pong mukha. And si David po, kinakry out niya po yan kay Lord. Sabi niya, Lord, let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. And that's it. Ang talagang nasasaktan pag tayo po ay sumuway kay Lord, tayo rin. Is that true? Tayo rin po ang nasasaktan kapag tayo po ay nagkakasala. And then verse 9 po, sabi po dito, hide your face from my sin and blot out all my iniquity. Can you imagine po yung cry ni King David? By the way, ang nagka-cry po dito, King David. Si King David po ang nagka-cry out. And sabi niya, verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Wow. And then sabi niya, verse 11, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. By the way, ang tinutukoy po ni David dito, hindi actually na kukunin sa kanya ang banal na Espiritu. Kundi ang point niya po, ang hirap mabuhay sa ilalim ng kasalanan kasi hindi mo nararamdaman si Lord. Because when we fall to sin, when we fail to sin, kapag bumagsak po tayo sa pagkakasala, the presence of God begins to withhold His presence from you and you begin to struggle. You begin to struggle. Ang isa sa pinakamahirap na time sa Christian life ay yung wala ka na pong nararamdamang presensya ng Lord. That God seems distant. Especially kung ang kasalanan is remain unconfessed. Kapag ang isang kasalanan ay hindi pa rin kino-confess, makakaramdam ka po ng parang si Lord nagdistansya sa iyo. So David cried, sabi, do not cast me from your presence. Parang tinaboy mo yata ako, Lord, sa presensya mo. And parang kinuha mo ang Holy Spirit mo sa akin. Because yan talaga ang pakiramdam po ng bumagsak sa pagkakasala. But by the way po, this is a cry of a repentant person. Yan ay iyak ng taong nagsisisi. Is that powerful? Sabi niya, Lord, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Wow. And then verse 12, sabi niya po, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. O kasi po, pag hindi ka grinant ni Lord ng willing spirit, tutuloy-tuloy ka sa pag-backslide. Tutuloy-tuloy ka sa pagpangihina. Alam niyo ba, yan po ang grace ni Lord sa iyo. Yan ang grace ni Lord sa iyo. Sa kabila na ikaw ay nagkasala, sino dito sa inyo na sa kabila ikaw ay nagkasala, but still, there is a willing spirit inside of you trying to reach out to God. Nakaka-relate po ba tayo, mga kapatid? Kasi po, ako, naranasan ko ilang beses magkasala sa Lord. But there is something inside na hindi inaalis ng Lord, and that is a willing spirit inside of you. Na still, sa kabila na nagkasala ka, at alam mo, nasaktan mo ang Diyos, and still there is inside of you trying to reach God. Trying to return to God. Ang tawag dyan ay willing spirit, and that sustain you sa panahon ng iyong downfall moment. Pwede ba pasalamatan mo si Lord sa willing spirit? Come on, church! Come on, come on, come on, come on! Wala ka dito ngayon kung hindi nag-grant si Lord sa iyo ng willing spirit. You survive only because God gave you a willing spirit. Hallelujah! And then, verse 13, ang ganda nito. Ito prayer ito ng nagsisisi And then sabi niya, Lord, kapag nirestore mo ako, sabi niya, then I will teach transgressors. Yung mga lumalapad din sa iyo, Panginoon, tumatalikod sa iyo, tuturuan ko sa sila pabalik sa iyo, Lord.
And I will teach transgressors your ways, and so that sinners will turn back to you. So isa po yan, mamaya po ipapag-aaral natin. Isa po sa pinakamalaking ebidensya ng tunay na nagsisisi, naglilingkod sila kay Lord. Nababago din po ang buhay ng iba dahil sa kanila. Yes. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang downfall moments mo ay pwedeng maging malaking testimony sa iba so that other people can return back to God through sa iyong pinagdaanan. Wow, is that amazing? Hallelujah. And then sabi ko ng verse 14, another na cry ni David. Deliver me from the guilt. Hindi niya sinabing, deliver me from the bloodshed. Ang point sabi niya, deliver me from the guilt. Sino dito may karga-karga pa rin? Guilt! Ito po, mga kapatid. Iba yung humingi ka sa Lord ng kapatawaran. Iba yung nag-cry ka kay Lord na linisin ka. Iba naman yung na humihingi ka kay Lord, Lord, alisin mo po ang guilt. Some of you had been washed away, had been cleansed, but the guilt is still there. Amen. Amen. Now, deliver me from the guilt of bloodshed. Oh God, you who are my God, you who are God, my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Totoo ba ito, mga kapatid? Pag may guilt, ang hirap magpuri. Tama ba? Di ba pag may guilt po, parang ang hirap itaas ang kamay. Sa Panginoon, ang hirap magbanggit ng pasasalamat. Kasi you feel unworthy. You feel na unaccepted, unloved, unacceptable. Yes. Kaya sometimes po, marami mga Kristyano, pag mag-worship service, lalapit kay Lord dyan, ang unang iniisip yung guilt. Amen? Kaya si David po sabi niya, Lord, sabi niya, alam niyo ba, ang pinaka-reason, minsan tikong ang bibig natin pag umawit kay Lord? Sa bahay, wala tayong praise and worship sa bahay because there is a guilt trying to hinder us to worship the Lord. Guilt kills your attitude of worship. I repeat, guilt kills the attitude of worship. Did you hear that, church? Amen? And then verse 15 po, ang sabi ng verse 15, open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. Verse 16, you do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offering. Si David po this time, na-discover niya po, ano bang kalugod-lugod sa Lord sa panahon po ng pagbagsak. Hindi po offerings, hindi po mga hayop. Ang sabi niya, verse 5, verse 17, I mean, my sacrifice, O God, is what? A broken spirit. A broken and contrite heart. You, God, will not despise. Now, listen, church. Ito po, bago po itong understanding. Pag sinabing binasag ng Lord, inaristo niya ng Lord. Amen? Pag sinabi nating binasa ng Lord, inaristo ng Lord. Broken. And then verse 18, ang sabi po ng verse 18, may it please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. Then you will delight in the sacrifices of the righteous, in burnt offerings offered whole. Then bulls will be offered on your altar. Pwede bang palapakan natin si Lord sa kanya pong salita, mga kapatid? Now, didiretso po kaagad ako sa inyo. No? Gusto ko po kaagad makita niyo po, mga kapatid, within this passage mismo, makikita ho natin, ano ba ang tunay po na nagsisisi? Ano po ba yung tunay na pagsisisi? Are you ready? Are you ready? By the way, ang ating pong topic ay, tinagtulan ko po ito na, sige na, pakiano yung topic natin eh. Ayan, pakibasa nga, 1, 2, 3, go. The cry of the repentant. Ang iyak ng nagsisisi. Okay? Amen? Now, gusto ko pong maging clear po sa atin, bakit ito po ang message natin today?
tayo po mga kapatid ay nasa 21 days prayer and fasting or spiritual preparation. At ngayon po, listen, ang isa sa pinakamahalaga sa panahon ng prayer and fasting, dito po sa time na ito, mga kapatid, ay makitaan tayo ng pusong nagsisisi. Come on? Amen? Listen, pwede tayong nagpipray na walang repentant heart. Pwede tayong nagpa-fast na walang repentant heart. Sa Bible po, karamihan po ng nagpa-fast, isa lang po ang kanila pong attitude. Meron silang repentant heart. They ask God for mercy. They ask God for forgiveness. Repentant heart. So dito po sa 21 days, pag lumabas ka dito na wala kang repentant heart, church, wala hong kwenta yung mga 21 natin na ito. It will all come to nothing. It will become powerless. Wala itong impact sa buhay po natin. Now, ang topic po natin, the cry of the repentant. Now, tignan po natin yung tunay po na nagsisisi. Pakiano nga ako palatandaan po ng tunay na nagsisisi. Are you ready? Are you ready, church? Okay, palatandaan ng tunay na nagsisisi. Una po, tunay na tumatalikod sa kanilang makasalanang gawain at nanunumbalik sa Diyos ng buong puso. Basahin ka natin, 1, 2, 3, go. Tunay na tumatalikod sa kanilang makasalanang gawain at nanunumbalik sa Diyos ng buong puso. Siyempre po, nagre-repente, nagsisisi, dapat tumatalikod talaga. Amen? Listen, ang isang bagay na hiningi mo ng tawad pero binabalik-balikan mo ay bagay na hindi mo pinagsisihan. Did you hear that? Ang isang bagay na pinagsisihan mo pero binabalik-balikan mo ay bagay na hindi mo tunay na pinagsisihan. Kasi ang isang bagay na tunay mong pinagsisihan ay tinalikuran mo na. Amen? Wala yatang tao dito. Amen? So, mag-reflect po tayo. Yung ating bang ginawang pagsisisi talaga ay tunay and we begin to forsake, talagang iniwan natin yung ating pong mga makasalanang gawain. If not, mga kapatid, then we are not genuine in our repentance. Ang tunay na nagsisisi ay tumalikod sa kasalanan. Yes. Pag pwede natin sabihin ay kung amat malang na pastor, bakit mo pababalikan? Pinagsisihan na nga. Masansan na ako pastor, makaroon malang rato. Once a month, once a year malang rato pastor. Pinagsisihan na nga yan By the way po, no, mga kapatid, kami po ni Pastor Abed kanina, papunta kami dito sa ano. Mayroong isang Kristiyano doon, parang nahihimatay. Nagsadsad Sabi ko, si ano yun Sabi ko, Pastor, si ano yun Ay, kinatabak yung mga rescuer. Kabatasan, yati mo sa... Alam nyo, kung meron talaga what I mean, nagsadsad talaga, hindi ko naman po yung sinasabi na yung namasyal kayo, iba po yung nagsadsad Amen? Kung nagsadsad talaga, Kristiyanong sadsad. Naku, sabi, wala kang identity. Oo, wala kang identity. At tanong natin, bakit wala ibang mga kapatiran dito? Hindi nga, malaking tanong, bakit wala iba dito? Dahil ba ati-atihan? Dyan lang naman po ang parkingan, papunta dito. Hindi po ako nag-ano ng sabahan ng loob. Mga kapatid, minsan kasi, yung event ng mundo, apekto tayo. Para bang event na rin natin. Kaya, hindi mo na pupunta ngayon kasi may ganitong event kasi. See, wala tayong standing firm of who we are. Amen? At mahirap po pag hindi mo alam ang iyong identity. Yes, mahirap po kung wala kang identity talaga. Okay? Yan, may po una. Pangalawa po, mga kapatid. Pangalawa. Pakibasa nga, pangalawa. Come on. Ayun. Sa habag ng Diyos, umaasa. Ang tunay na nagsisisi, sa habag ng Diyos, umaasa. Ito, listen to, mga kapatid. Mahihirapan kang ma-restore
ang sa panahon ng iyong pagsisisi, mahirapan kang magkaroon ng restoration if you will not seek God's mercy. Ang tunay po na nagre-repent ay umaasa sa habag ng Diyos. That's your only hope. Wala na pong iba. Ang tangi mo na lang pag-asa para makabangon sa pagkabagsak ay habag ng Diyos. Habag ng Diyos. Are you listening, church? Amen? Ito, kasunod po. So, pag malalaman mo kung tunay ka na nagsisisi, kung naghahanap ka ng kahabagan ng Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Hallelujah. And then, kasunod po, kung tunay na nagsisisi, palatandaan ng tunay na nagsisisi, kasunod, buong pusong kumikilala sa pagkakasala. Ang tawag dyan, hindi nagja-justify. Ano sabi ni David kanina? Against you, I have sinned. And Lord, sabi niya, I acknowledge my sin so that you will be justified in your verdict. Para lumabas na talagang tama ka sa hatol mo sa akin at talagang mali ako. Ang tawag dyan, pagkilala sa kanyang pagkakasala. Amen? Amen? Hallelujah. Now, listen church, alam niyo ba ang isa sa pinaka-powerful na paraan to restoration? Acknowledgement ng sin. Yes. Acknowledgement ng sin. Karamihan po, mga kapatid, hindi tayo totally nare-restore kasi nag-aalibay tayo sa ating mga pagkakasalang ginagawa. Amen? Kasunod po, mga kapatid, ang tunay na nagsisisi, ayun o, tignan niyo po kung tunay na nagsisisi, ayun sabi niya, naghahangad ng malinis na puso sa harapan ng Diyos. Wow! Pwede ba palabahan natin si Lord dito, mga kapatid? Kung tunay po tayong nagsisisi, ibig sabihin, ang heart natin, we are desiring for a clean heart. Anong cry out kanina po ni David? Sabi niya, create in me a clean heart, O God. Cleanse me with hyssop. Wash me clean. Cleanse me from all my sin. Ayan po. Kapag tunay na nagsisisi, naghahangad po yan ng malinis na puso sa harapan ng Diyos. And because, mga kapatid, joy comes from a purity of heart. By the way. Amen? Amen. Ang tunay na, ang kagalakan po nagmumula sa pagkakaroon ng malinis na puso. Paano mo malalaman na wala ka ng pure heart? Pag wala ka ng joy. Yes, if there's no joy in the heart. Wow. Amen? Okay, kasunod po na palatandaan ng tunay na nagsisisi. Broken within. Ito ang pinakagusto ko sa lahat. Amen? Ang tunay po na nagsisisi, broken within. Kapag nakikitaan ka po ng basag sa loob, ibig sabihin, pag sinabing basag, arrested by God. Okay? Pag sinabing basag, broken within, you have been arrested by God. You have been corrected by God. That's why you are broke. You are broke within. You realize na nagkasala ka. You realize that your sin broke the heart of God and it broke your heart. Listen. Listen, mga kapatid. Ang pinakamatinding pambasag ng puso natin, katigasan ng puso natin, ay yung naintindihan mo na ang pagkakasala mo ay bumasag sa puso ng Diyos. Yes. Yes. When you realize that sin breaks the heart of God, then you will begin to experience genuine brokenness. Alam niyo ba na there are times po hindi talaga totoong brokenness ang nararanasan natin. Nalungkot lang tayo kasi nagkasala tayo, pero hindi natin na-realize na saktan natin ng Diyos. Amen? Kung talagang na-realize natin na nasaktan natin ng Diyos, that's the beginning po na ma-realize natin, mararamdaman mo talaga yung pagbasag ng Diyos sa loob. Yan po ang palatandaan ng tunay po na nagsisisi. Broken within. Kasunod po, mga kapatid. Yan. Naghahangad na makapag-alay ng tunay at malinis na pagsamba sa Diyos. Kapag tunay po na nagsisisi, naghahangad
po yan. Naghahangad siya na makapag-alay siya muli kay Lord. Di ba sabi ni David kanina? Sabi, Lord, sabi, open my lips that I may praise you again. Lord, sabi niya, remove the guilt, deliver me, set me free from the guilt within, Lord, so that I will praise you again. Kasi po, mga kapatid, pag tayo po yung nagkasala, automatic po patay ang worship natin. Patay ang worship. Pag patay ang worship natin, then there's no atmosphere of God's presence in our lives. Because only worship can invite the presence of God. Wow! Are you with me, church? Sino ho dito na nung ikaw ay nagkasala? Ito, ebidensya po na tunay na nagsisi. Matindi na pagsumampayan. Sino dito yung nakaranas kang tumumba, nagkasala, bumagsak ka, and then after that, grabe ka mag-worship kay Lord. You're so passionate. Alam nyo, listen to me mga kapatid. Ang mga deepest worship ko sa buhay ay nanggagaling sa pagbabagsak. Aha! Aha! Come on, church! Ang deepest worship mo comes from your discouragement, from disappointment, from your failures, from your mistakes. The moment you realize you broke the heart of God, you will fall before the Lord, mga kapatid. You will fall on your knees and lift your hands and cry for mercy, and you begin to worship God from a genuine heart. Hallelujah. Hallelujah. Church, imposible tayong makapagbigay ng totoong papuri sa Diyos na wala tayong repentant heart. It's impossible. Kasi ang ingredients ng genuine worship ay true repentance. Ang ingredients ng true worship ay genuine repentance. Pwede ba palapakan po natin si Lord, mga kapatid? Nakaka-relate po ba tayo? Alam nyo, pasalamat po tayo sa Lord. Wala ko dito nagpututugtog, ano? Napagod siguro sila kagabi. Praise the Lord. Pagod sila kagabi. Parang natawa ito, no? Oh, dapat pala dito na nilagay nyo yung mga sasakyan nyo, no? Okay, kasunod po. Meron pa ba? Ayun. Now, tignan po natin. So, church, kita na. Mga kapatid, pinakita ko lang po sa inyo, ano ba yung palatandaan ng genuine na pagsisisi? Okay? So, balikan po natin. Tunay na tumatalikod sa kanilang pagkakasala. Sa habag ng Diyos umaasa. Buong puso kumikilala sa kanilang pagkakasala. Nag-aangad ng malinis na puso sa harapan ng Diyos. Broken within. Nag-aangad na makapag-alay ng tunay at malinis na pagsamba sa Diyos. Now, let me sum up po mga kapatid yung lahat ng ito. This is the deepest cry. Ito po ang malalim na iyak ng taong nagsisisi. This is the cry of the repentant. Okay? Number one po mga kapatid. Number one, yan. Mercy of God on them. Pinag-aralan natin kanina. Mercy of God on them. Ano sabi ni David sa binasa natin kanina? Psalm 51. Sabi niya po mga kapatid, have mercy on me, O God. Ang tunay po na nagsisisi, ang pinaka-cry nila, ang una nilang iiyak kay Lord, ang unang-una nilang ika-cry out kay Lord, mahabag ang Diyos sa kanila. Yes. Yes. Because sabi ko nga sa inyo, the mercy of God is your only hope to recover from your sins. The mercy of God. The mercy of God. Hallelujah. Hallelujah. Pag sinabi kong nagka-cry out ng mercy, ibig sabihin nagka-cry out ng forgiveness. So malalaman mo na tunay kang nagsisisi kasi nagka-cry out ka ng mercy kasi ang gusto mo, mapatawad ka ng Diyos. Di ba sabi ni David, blessed are those whose transgressions are forgiven. Mapalad ang tao na ang kanilang mga pagkakasala, pagsuway, ay tinatawad ng Diyos. Taas na mga kabay, ang forgiven dito, mga pinatawad.
Ay, salamat po sa 5 na pinatawad. Ay, ibig sabihin po, the rest hindi pupunta ng langit. Kasi ang pupunta na po ng langit ay mga pinatawad. Hindi po perfect ang pupunta sa langit. Ang pupunta sa langit ay mga pinatawad. That's why they are perfect. Because they have been forgiven. Our perfection depends on God's forgiveness. Come on, church! Pwede ba palapakan natin si Lord? Hallelujah! My God! Thank you, Lord. Church, yan po ang unang cry out ni David. Ang tindi ng kanyang pagkakasala. Nahulog siya sa adultery, immorality. Inassassinate niya ang asawa ni Bathsheba to own Bathsheba. My goodness. Tapos po, alam niyo kung ilang buwan po bago siya mag-repent? Almost 1 year. Kasi buntis na po si Bathsheba nang dumating si Prophet Nathan. Ibig sabihin, binigyan siya ng Lord that time na personally i-acknowledge siya para hindi siya expose ni Lord. Eh, hindi niya ina-acknowledge. So, sabi ni Lord, expose kita. Kaya kung may diyan. Ay, nako. Sana may tao ngayon dito, no? Kaya kung may tinatago-tago ka, sabihin mo na kay Lord, yes. Can you imagine 1 year pa po na pagitan? Almost more than 9 months. Bago siya kumprontahin ni Nathan. And by the way, mga kapatid, ang pagkakasala ni David, by the way po pala mga kapatid, kunting kaalaman lang po. Gusto niyo malaman ang ugat ng pagkakasala ni David? Gusto niyo malaman? Ay, walang tao dito? Gusto niyo malaman ang ugat, ang dahilan bakit siya nagkasala? Bakit siya nahulog? Katamaran. Laziness. Ang sabi ng Bible, in the springtime, when kings go out to war, David stayed in the palace. And while walking at the rooftop of the palace, may naliligo. Ang ganda. Wow! And then, everything follows. You see? Don't underestimate your laziness. Especially laziness to pray. Listen, kapag ang isang Kristiyano wala na sa battle line, dyan na po yung umpisa ng pagbagsak natin. That's why you need always to be on the battle line. That's why at church, I encourage you to attend morning prayer so that you will not fall into sin. Because being in prayer means you are always in the war zone. When you remove yourself from the battlefield, that's the beginning. May makikita ka ng Coca-Cola body. And you begin to respond. You begin to respond. Yes. Laziness. That's the reason. Ang maganda lang po kay David. Kasi ang purpose ko po dito, hindi po ipamukha sa inyo na makasalanan tayo, okay? Ang purpose po ng message na ito, gusto ko po, atin pong masukat sa umaga po ito, genuine ba talaga ang atin pong paghingi ng pagpapatawad? Baka yan po ang reason kaya hindi tayo nakakaranas ng total restoration in our life. So, una pong cry out ng nagre-repent, mercy of God. He cries out for mercy. That's the deepest cry of the repentant, ng tunay na nagsisisi. Pangalawa po, na pinakry out po ng cleansing within. Isa sa malalim na iyak ng tunay na nagsisisi is cleansing within. Sabi niya, wash away all my sin, blot out all my transgressions, Lord. Cleanse me with hyssop. Wash me clean. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And see, isa po sa malalim na iyak ng tunay na nagsisisi, umiiyak siya ng cleansing. Because impurity in
inside of you will make you struggle as a Christian. Ang pinaka-burden po sa buhay natin ay yung impurity sa loob. Amen. Amen. Yes, yan po ang burden. Kaya medyo mabigat po sa buhay natin kasi may impurity sa loob. May unconfessed sin sa loob. So pag tayo po, tunay tayo nagsisisi, we cry out for cleansing. This is the deepest cry of a repentant person. Lord, cleanse me. Naghahangad ng malinis na puso. Kanina po, nabanggit ko po yan. Amen? Hallelujah. Ito mga kapatid, ano? May mga time po ba sa buhay nyo na parang naramdaman nyo po na parang hindi ka malinis sa harapan ni Lord, pero believer ka? Yes, that's the time the Holy Spirit is telling you, cry out for cleansing. And church, ito pong 21 days na ito, itong 21 days, mag-cry out po kayo mga kapatid. Alam niyo po, alas 2:21 po ako nagising. 2:26 kaninang umaga. Ako nagising. At ang topic po natin today sa 21 days ay carrier of the anointing of the Holy Spirit. Alam nyo, ang pinanay out ko kay Lord, Lord, baka po mayroong mga impurity sa buhay ko that will disqualify me to carry the anointing of the Holy Spirit. And I cry out. I cry out. Lord, sabi ko, I want to pay the price. Help me pay the price. Hallelujah! Sino dito sa inyo umiiyak po ng cleansing kay Lord sa 21 days na ito? Church, ito, malalaman natin kung may relihiyoso kang utak kapag sa loob ng 21 days na ito, ni isang cry out ng cleansing, wala kang kina-cry out kay Lord. The deepest cry of the repentant is cleansing within. Bakit po cleansing within? Because ang tunay na nagsisisi, they begin to realize that purity within is the most important thing in this world, in their lives. Church, kapag hindi ka dumating sa point ng realization that the most important thing before the Lord sa iyong relationship sa Panginoon is your pure heart, then you will not cry out for cleansing. But church, when you kapag nag-umpisa pong na-realize nyo po na magkaroon po ng cleansing, na-realize mo yung pangangailangan mo ng cleansing, the greatest revival, listen church, the greatest revival in your life begins when you have spiritual cleansing from within. Personal revival begins with cleansing from within. Gusto mo ng personal revival? Manumbalik yung fire, manumbalik yung first love mo, manumbalik yung commitment mo kay Lord, yung dating ikaw. Come on! Yes, cry out for cleansing. Cry out for cleansing. Hallelujah! Makapangyarihan po ba ang blood ni Jesus to cleanse us from all sin? Amen. Come on, church, pwede bang palapakan natin si Lord? Hallelujah! By the way po, ang kinakry out dito ni David na cleansing from all iniquity. Pag sinabing iniquity po, paglabag, transgressions ba? Paglabag sa mga kautusan ng Panginoon. Ito po, sino dito yung may mga nilalabag? Yun nga po, pag sinabi pong iniquity, mga paglabag sa kautusan ng Panginoon. Kaya po, mag-ano ka. Maybe hindi ka naman nagkasala ng adultery, hindi ka nagkasala ng immorality, pero baka may iniquity ka. Paglabag. Kasi, transgressions. Amen? Next po na kinakry out po ng repentant. Deepest cry out. You know? Pakibasa 1, 2, 3, go. Restoration within them. Ang mga repentant na tao, ang deepest cry nila, restoration within. Anong restoration? Anong sabi ni David kanina? You desire truth. You desire faithfulness within me.
Alam nyo, ang unang restoration po na kinikry out ng mga repentant, nagka-cry out sila ng truth within. Gusto nila maghari ang truth inside of them. Ayaw nila na kasinungalingan. Ayaw nila ng bagay po na lies and deceptions of the enemy inside of them to dominate their lives, dominate their thoughts, dominate their hearts. Ang isa pong kinakry out nila na restoration ay yung truth ni Lord mag-dominate inside of them. Yes. Yan po ang isang kinakry out nila na restoration. Ito po. Sino po sa inyo dito, kailangan mo ng restoration ng truth ng Lord within? Ano ang nagdo-dominate sa iyo ngayon? Kasinungalingan o katotohanan? Yes. Ano ang nagdo-dominate within you? And church, malalaman po natin if we are genuine in our repentance. Sino dito nagka-cry out ng restoration? Kasunod po mga kapatid, na kina-cry out niya na restoration, presence of God. God's presence. Nagka-cry out siya ng God's presence within him. Sabi niya, Lord, cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit from me. Lord, sabi niya, wag mo kong palayasin sa presensya mo. Lord, wag mo naman kunin ang Holy Spirit. Wag mong kukunin ang Holy Spirit sa akin. Kasi yan po ang restoration. Ang isa pong restoration na kinakry out niya, restoration ng God's presence sa kanyang buhay. Wow! Ito po, mga kapatid. Sino sa atin dito, matagal-tagal na rin na hindi mo nararanasan ang presensya ni Lord? Ha? Sino dito yung papunta-punta sa church, pataas-taas ng kamay, pag sinabi, pumalakpak, pumapalakpak din, pag sinabing magbigay, nagbibigay naman, pero sa totoo lang, matagal-tagal ka nang hindi nakakaranas ng touch of God. Matagal-tagal ka nang hindi nakakaranas ng embrace of God's presence. Ito po, makinig kayo mga kapatid. Do you remember the time na nararanasan mo ang presensya ng Diyos and when you worship, tears easily flow out of your eyes? You remember that? You remember that? Na yung presence ni Lord napaka-tangible. Pag sinabing tangible, you feel it. You sense the presence of God in your life. Alam mo talaga, you're confident. You are so confident, so assured. God is with me. God is pleased with my life. Si David po, dumating sa point na alam niya po, na nagdumistansya ang Lord sa kanya. And he began to cry out for God's presence. Lord, restore your presence in my life. Come on, church. Pwede bang taas mo ang kamay? Sabi mo, Lord, restore your presence. Your abiding presence in my life. Come on, bigyan mo po si Lord ng palakpak sa oras na ito. Ito po, mga kapatid. Kasunod po na restoration na kinakry out po ng, ano po mga kapatid, ng may repentant heart. Isa sa restoration, joy. Sige, pakitingnan nga yung katabi mo. Paki-evaluate na. Sige, may mukha ba yan na para may glow ba yan? Sige, tingnan mo nga yung mukha niya. Ano nga yung kanyang mukha? Yan, may kagalakan pa ba yan? Parang sabi mo sa katabi, parang ang hirap ko nang umiti ngayon. Ito. Ay, nako, Lord. Ito po mga kapatid. To be honest, mararamdaman mong may pinagdadaanan talaga isang tao. Pag there's an absence of joy. Mararamdaman mo na hindi na okay ang relationship mo kay Lord if there's an absence of joy. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ngumingiti ka pa ba? O kumanta tayo, tawanan mo ang iyong problema. Amen? Sabi mo sa kanya, tawanan mo ang iyong problema. Yes! But look at yourself! You're not smiling anymore! Oh. Sabi mo sa kanya, look at yourself! Yes! Look at yourself! Maybe some of you here, church, you are not smiling anymore.
restore the joy of the Lord in your face. Yes. Isa po sa dapat po na pinagpipray po natin sa... Listen to me mga kapatid. Ito po mga kapatid. Makinig ko kay Mayday. Isa sa pinakamahirap po sa akin bilang pastor sa ministry ay yung wala akong kagalakan sa ginagawa ko. Tama po ba? Ang hirap gumawa ng isang bagay na wala ka ng joy. Come on! Come on, church! Sino dito na nag-church kay every Sunday? Ay, nako, wala tayong magagawa. Kristiyano tayo. Kakatamad, pero kailangan mo ba ako? Pag di ka man namin maagto, pinimon ka naman, ipasuhusin ka ko Domingo. Hallelujah! Sabi mo, come on, preach it. Yes! Hindi nga mga kapatid, sino dito yung pag umaga pa lang, grabe Sunday ngayon. Uhugot kita. Kanamit pagtugog kayo. So lang abi, ang bago mo din manang sa amusil group, ikaw naman ang pirmino po ba? Yes. You're no longer, listen, Christianity becomes a burden when you are doing it without joy in the heart. And joy comes from genuine repentance. You cannot restore joy without genuine repentance. Iba po ang happiness. Tingnan niyo po mga kapatid. Look at the world. Look at the world outside. Ngayong araw, happy sila. Tomorrow, they are miserable. Yes. Happiness is temporary. Joy is eternal. Amen. Happiness comes from material things. Joy comes from a right relationship with God. Joy comes from a right relationship with God. Kaya pasin niyo, kung walang genuine repentance, walang restoration ng joy within. Because joy comes from a right relationship with God. Alam mo na tama ang relasyon mo sa Diyos kapag may joy. Kung walang joy, that means something is wrong on the inside. Pag walang joy, something is wrong on the inside. I repeat, pag walang joy, something is wrong on the inside. Amen? Amen? Isa pa po sa pinag-pray ni David na restoration within. He prayed, sabi niya, restore to me the joy of my salvation and renew a willing spirit to sustain me. And then, sabi na po, mga kapatid, sabi niya, then I will teach transgressors your ways, and sinners will turn back to you. Isa po sa nire-restore ni Lord, mga kapatid, pag ang isang repentant nag-cry out kay Lord ng restoration, ang isa sa restoration na pinag-pray niya, passion in serving God. Passion in serving God. Ito ba, makinig kayo, Miki. Pansinin mo nung bumagsak ka sa pagkakasala, isa sa nawala sa iyo ay sigasig sa paglilingkod. Aha! Come on, somebody! Amen? Pansinin mo, look at those Christians na bumagsak. They no longer excited to serve the Lord. Yes, you have lost your zeal, you have lost your passion to do the will of God, to obey the call of God in your life. But church, kapag may genuine repentance, the Holy Spirit begins to put a desire in you, serve God again. Serve God again. Hallelujah! Pansinin mo, sa mga cell leaders natin, excited pa ba kayo sa pag-cell group? Excited pa ba tayo sa pag-win? Excited pa ba tayo sa pag-disciple? If you're no longer excited with those things, kasi yan lang ang tanging paraan so that you can serve God. So that you can help other people to turn back to the Lord. Come on, somebody! Amen? Sino dito nanggigigil sa paglilingkod kay Lord? Okay lang. Hindi nga, sino dito ang nanggigigil pa rin na maglingkod kay Lord? Alam nyo? Pasensya na kayo mga kapatid. Pasensya na sa mga leader natin. No? Alam nyo, sinasabi ko sa mga leader ko,
Sa mga leader natin dito, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong malate sa simbahan. You don't come to church as a member. You come to church as a leader, ready to serve. Hindi ka na wini-welcome. Ikaw ang nag-welcome. Come on, somebody. Minsan kasi ang sarap talagang, you know. Ano ba mga kapatid? Kasi hindi po ako tumatayo sa harap, sa door. Pag all believer na po, bakit tayo welcome? Tagal-tagal mo na di simba, welcome ka po. Ikaw naman mag-welcome. Alam nyo, ang problema sa maraming Kristiyano, nagsisi daw, pero walang passion to serve. Pumunta sa church, uupo, mamati, mapauli. Church, listen, alam nyo, kung tunay talagang na-restore tayo, nagsisi tayo, you come to church early so that you can serve God's people. Ang tunay na na-restore, naghahanap yan ng bagay na gagawin. Yes! Why? Because ito po ang principle. Listen to this, church. Listen. Kapag wala kang ginagawa after mo magsisi, babalik ka sa kasalanan. Did you hear that, church? Kapag wala kang ginagawa, pagkatapos mong magsisi, babalik ka sa kasalanan. Babalik ka. I tell you, church. To keep yourself from sinning, be busy in serving the Lord. I repeat, to keep yourself from sinning, be busy in doing the will of the Lord. Siyempre, kung busy ka na sa pagtupad sa kalooban ng Lord, may panahon ka pa bang magkasala? Amen? Amen? The church, listen to me. Napansin niyo po yung mga naglilingkod kay Lord? Sila ang nakakatayo sa harapan ng tukso. Because they serve. But when you stop serving the Lord, you lose your strength to stand against temptations. You begin to fall on temptations. Sa akin pong pagpapastor, church, sa akin pong pagpapastor, for almost 20 years sa pagpapastor, isa po sa pinaka-dahilan ng pagbagsak ng mga Kristiyanong dating masigasig sa paglilingkod kay Lord, isa sa dahilan ng pagbagsak sa kasalanan, huminto sa paglilingkod. When you stop serving, the temptations become so strong. I repeat those words, church. When you stop serving, the temptations become so strong. Church, pwede ba sa umaga pong ito? Sino dito na sa next Sunday, babalik ka at naghahanap ka na ng gagawin? Masit up na yung bangko. Malinisan baka may ano. Wala eh. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, pupunta ka sa church. Ano gusto mo, ikaw pa rin paglingkuran? Maglingkod ka naman. It's time for you to serve. It's 2024, no? Church, 2024 na. It's time for you to serve. What are you doing with your life? Hindi ka naging Kristiyano. God did not save you just to be a believer. He saved you to be a co-partner, to be a co-worker in this world. Come on, bigyan natin si Lord ng malakas na palakpak, mga kapatid. Isa po yan sa kinakry out na restoration ng mga tao pong nagsisisi. And also po, restoration within them, another na restoration na kinakry out ng mga nagsisisi. Desire to worship God. Sino dito sa inyo, you're not passionate no longer? Pag sinabi ni Nika, pag sinabi ng mga praise and worship, come on church, itaas ko natin ang ating mga kamay. Alam niyo minsan, ang nakakadismaya po sa kanila, nakakadismaya po sa mga naglilid dito, pag sinabi nila, itaas ko natin ang ating mga kamay. Yes. I knew it. Bakit? Kasi dati, naging praise and worship leader po ako dati. Pag sinabi ko sa church, taas po natin mga kapatid ang ating po kamay. Ako po, grabe, ganiba ng lusip po, nagruha. Pero imaw taki.
Grabe, yung iba naglulupasay na. Bakit? Imaw taga, dayaw ko iba yan. Sino? Let me pinpoint this. Listen to this. Sino po sa inyo dito, kapag panahon ng worship time, hindi ka makarelate, hindi ka makakonect, pastor, hindi ko po alam ang song. Worship is not about song. Worship is about the attitude of your heart. It's about your heart. It's not about the song. Ang song po, instrument just to worship God. Pero ang puhunan sa worship is heart. Sino mo sa inyo dito pag pupunta sa church? Basta wala lang sa'yo. Magtaasan sila ng kamay, wala sa'yo. Mga kapatid, alam nyo, ang kailangan natin, restoration ng worship. Sino sa inyo dito na sa next Sunday, titindihan mo na ulit ang pagsamba mo kay Lord? Kasi totoo ka na nagsisisi. Ang tunay na nagsisisi, lumalalim sa pagsamba. Lumalalim sa pagpupuri sa Lord. Why? Alam niyo, sabi ni Pastor Rudy one time, sabi niya, ang ibig sabihin daw po ng repent means worship God like never before. Serve God like never before. Love God like never before. Follow God like never before. Obey God like never before. Yan po yung ibig sabihin po ng repent. Wow! Because what's the point of repenting kung hindi ka naman manunumbalik sa Lord ng mas matindi kaysa dati? Aha! Hallelujah! And next po mga kapatid na kinakry out po, deepest cry ng repentant is ito. Kasunod eh. Come on. Nawala. Freedom from within. Okay? Freedom within them. Yan pong next na hinano po. Ilagay mo yung cursor niya ni Ataw dyan, yung kanyang arrow para magana siya. Nawala. Yon. Okay? Ang next na kinakry out, deepest cry ng repentant, freedom within them. Alam nyo, ang hinihingi po na freedom po ni David, mga kapatid, ang hinihingi po na freedom ni David, alam nyo po ano? Guilt. Freedom from guilt. Sino dito? Alam mo, pinatawad ka na, tinanggap ka ng Diyos, minahal ka, nilinis ka, pero may guilt sa loob. Ang guilt po kasi, nasa thoughts po yan, nasa kaisipan. Bagamat pinatawad ka na, pero hindi mo mapatawad ang sarili mo, ang tawag yan, guilt. Tama? Amen? Alam nyo ba, ang pinakamalaking rason kaya wala kang joy? Because there is guilt within. Merong guilt sa loob. Pinatawad ka na ng Diyos, nilinis ka, pero hindi mo matanggap yung ginawa mo. Church, if God has forgiven you, forgive yourself. Hallelujah! I said hallelujah! If God has forgiven you, then forgive yourself. If God has accepted you, then accept yourself. If God has loved you, then love yourself. Oh, Pastor, tika lang. Bakit mo tinuturo love yourself? O ba, hindi ba sinabi ng Great Commandment? You shall love your neighbor as you love yourself. See, mga kapatid, minsan may nagtuturo, hate yourself daw. Sino nagsabi dyan? It's not biblical. Ang sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. I-let go mo na yung guilt na yan. Huwag ka nang mag-alala, pinatawad ka na. Let it go. Be set free from guilt. Yung iba sa atin dito, yung guilt natin, 10 years ago. Yung iba sa atin dito, yung guilt natin, 5 years ago. Yung iba sa atin dito, yung guilt natin 3 years ago. Church, kung hiningi mo na ng kapatawaran, dapat wala na tayong guilt. Kaya minsan, nahihiya tayo magtaas ng kamay, nahihiya tayo magbanggit ng papuri sa Lord because guilt is within us. The removal of guilt is the release of God's presence. Oh, are you with me?
The removal of guilt is begin to release the presence of God. Sabihin sa inyo, mga kapatid, makakaramdam ka ng matinding release ng presence of God. When guilt is removed, you begin to lift your hands. Mararamdaman mo talaga yung total freedom. Yes, to love God, to walk with God, to obey God, to serve God, to know God. Alam nyo, ang pinaka-prayer ko dito sa 21 days na ito, ang pinaka-prayer ko, mga kapatid, ano yung pinaka-prayer ko? Lord, make me fall in love with you again. Deeper and deeper. Hindi ko alam kung na-send ko ito sa pinaka-dyan. Di ba yung kinakata? I keep falling in love with you over and over and over and over again. Amen? Yes. Pinaka-prayer ko. Ako po, personal ko pong prayer dito sa 21 days. Lord, I want to be more in love with you in these 21 days. I want a deep relationship with you. Alam nyo, masasabi nyo lang po yan pag wala kang guilt. Ang mga nagpupurso ng intimacy kay Lord ay mga taong na lumaya sa guilt. Alam niyo ba, sa totoo lang, ang pumipigil sa atin, bakit hindi tayo lumalalim kay Lord? Kasi ramdam natin, parang hindi naman tayo karapat-dapat na makilala siya ng todo. Because there is a guilt with Him. I want you to be set free, church, from guilt. And number 5 po, mga kapatid. Number 5 po na napakaganda nito. Basahin nyo nga, mga kapatid. Gusto nyo yan. Blessings of God upon them. Sabi po, isa po sa cry out ni David, sabi niya, Lord, may you be pleased. Verse 18 sabi niya, Lord, may you be pleased to prosper Zion so that you can build the walls of Jerusalem. Ito mga kapatid, let me show you the interpretation. Hallelujah. Alam nyo, yung Zion, City of David po yan. City of David. Yung Jerusalem ay Zion din po yan. City of David din po yan. Listen to me. Alam niyo po, bakit niya po tinano doon? Ang pinupoint niya dyan si David mismo. Sabi niya, Lord, may you be pleased to prosper Zion and may you build the walls of Jerusalem. Alam niyo, ang pinupoint niya, Lord, nung niremove mo ang blessing mo sa akin, wasak ang wall namin. But when you restore my prosperity, when you restore your favor upon me, there is a wall of protection in my life. Hallelujah! Church, isa po sa kinakry out ng mga tunay na nagsisisi, their deepest cries, Lord, restore your blessing. Lord, restore your blessing so that I have protection over me. Ano sabi ni David one time po, mga kapatid, sa Acts, sa Psalms, sabi niya, you surround me with your favor. You surround me with your favor. That time, hindi pa siya nagkakasala kay Bathsheba. Nung nagkasala siya kay Bathsheba, alam niya na yung blessing ni Lord ni-remove sa kanya. Because God's blessings is God's protection. Are you with me, church? Pwede ba palabakan natin si Lord? Alam nyo, bakit marami sa atin under attack? Because there is no blessing. Genuine repentance will lead us to the restoration of God's blessing upon our lives. Can you imagine that? Kaya ayaw ng demonyo na tunay kang nagsisisi kasi marirestore ang favor ni Lord. And when God's favor is restored, the protection of God is restored. Hallelujah. And then sabi ito, pag blessed ka daw, you can offer bowls. You can offer offering of bowls on your altar. Siyempre, kung wala kang favor, saan ka kukuha ng pang-offering? Ay, walang tao dito. Ito, makinig kayo maingay. Alam niyo ba bakit wala tayong pang-offering? Kasi wala tayong blessing. Amen. Kaya wala tayong pang-renta. Joke lang ako mga kapatid. Joke lang ako po yan. Hindi po. Ito po. Hindi po ba masaya? Di ba masaya tayo pag nakakapagbigay tayo kay Lord ng mas malaki? Come on, church. Hindi ko alam kung... Kasi ako ang kagalakan ko, kapag alam ko na ang nailagay ko sa offering, tuwa talaga ako kapag ang nailagay ko sa offering,
Alam mo yon? Kahapon po, pumunta kami ni Kuya Bubong sa isa sa teacher ko po sa Altabas. Sharing time kami. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, blessed na blessed ako sa ministry mo ngayon. Grabe, ang layo ng nilipad mo. Ganyan. Tapos po, siyempre nagkwento ako sa kanya. Sabi ko, hindi ko naman ito naabot kung hindi kayo nagturo sa amin. You've been an inspiration. Yung marriage life ka ako ninyo, hindi nyo lang alam. Sabi ko, kami ni Pastor Abet, umuhugot kami sa inspiration ninyo. Alam niyo, habang nagpipray po si Pastor Mar sa akin, Pastor Mar Pusadas, habang nagpipray siya sa akin, ang sabi ni Lord sa akin, give a seat. Give a seat. Nagpipray po si Pastor Mar, kasi nahiya ako na pagkatapos ng pray niya, saka ako hugot. Nagpipray po si Pastor Mar, nagbubukas ako ng bag, at kinuha ko ang pinaka. Si church, kapag ikaw ay clean heart, kapag nakaranas ka ng genuine forgiveness, you are so happy to give. Sino dito yung pag nagbigay pag Sunday? Grabe, magtamana rin pag exhort agad abo, ang mana mo may tao kara. Mo mana, madya inaristo man mana kita. Ato man mana may verse broke man mana kuno kita. Kay tao na tamana rin simbahan man ka. Kapag nababurden ka na sa pag-o-offer, is because there's a lack of blessings of God in your life. One of the signs that the blessing of God has been restored to you, you are so happy to give. Hallelujah! Pwede ba palapakan natin si Lord, church? Oh Lord! Oh Lord! Let me finish po, mga kapatid. Pwede ba kumain tayong lahat sa oras na ito? Let me show you ito pong verse na ito. Oh! Paborito ko pong verse na ito. Psalm 51 verse 17. Ang sabi diyan, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart. You, God, will not despise. Ito po! Baka hindi ka pa nakakaranas ng tunay po na cleansing within, freedom within, restoration within. The church, ang hinihintay ng Lord ay hindi yung lumapit ka na malakas ka na. Lumapit kang bagsak na bagsak. Lumapit kang basag na basag. Come on! Yes, ang hinihintay ni Lord na offering from you this morning, this year, come with a broken heart. Come with a repentant heart. Come with a humble spirit. And sabi ng Bible, God will not despise you. That means you are so welcome in the presence of God if you are broken. Sabihin mo nga sa kanila, welcome broken! Sabihin mo nga sa kanila, basag, pasok! Sabi mo, basag, pasok! Yes, come into the presence of God. Return to the Lord. Pero po siyempre, dapat tunay na nagsisisi. Yun po ang tunay na broken. Kasunod po na verse, ang ganda po nito. Psalms 34 verse 18. The Lord is